Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at ito nga mga karibin natin na Korte kumanta. Nako, impeachment kay BP malabo. BBM naiyak sa pangyayaring ito. Abayan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito mga kababayan. So mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang ating main video, eto pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na balita sa mundo ng social media. Pero bago pong lahat, naglalambing po ulit tayo mga kababayan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel at pa-subscribe naman po. At eto nga mga karibin natin, simulan na po natin to. Nako, eto po ang balita mga kababayan. Eto pong sabi po ng palasyo, Palace to flood control witnesses. Don't be manipulated. Malacanang called on the witnesses of the flood control scam not to allow themselves to be deceived, saying that they might end up being jailed instead of main actors behind the anomalies. Main actor? Pag sinabi po nating main actor mga kababayan, yan po talaga yung pinaka tauhan, di ba? Ng pelikula. So sila ang main actor mga kababayan, no? So well anyway, wag daw kasi may kumakalat ngayon sa social media, sa ibang vloggers po, Sinasabi nila na Duterte na naman mga kababayan ang nagpaatras, ang nagpabaliktad sa mga statement ng mga hinayupak na ito. Sabi nga ng mga DDS supporters, Sabi nga ng mga DDS supporters, dapat makulong na lang ang mga ito. Hindi nagsasabi na, ibig sabihin, noong 2025 mga kaubayan, sa kabuuan ng hearing na yon, niluloko nila ang taong bayan, niloko nila ang mga senador, niloko nila ang mga congressman, niloko nila ang ICI. So ang tanong, dapat pa bang pagkatiwalaan ng mga ito? Diba? Hindi pwede ang ganoon. Diba? Nanumpa kayo Diba? Nanumpa sila mga karibin natin before po sila magsalita. Napawang katotohanan lang po ang kanilang sasabihin. Tapos ngayon, padrama-drama kayo. Duterte na naman ang tutumbukin ninyo. Grabe. Yun po ang sabi ng iba. Ibang vloggers na mga bulag, bingi. Diba? Sa katotohanan. Duterte na naman po ang gusto nilang sabi po, Palace to flood control witnesses, don't be manipulated. Sino po ba ang nagmamanipulate sa kanila? Sino po ba ang may kakayahang magmanipulate sa kanila? Nasa estado po sila ng ating gobyerno, di ba? Nandun po sila. Inaalagaan po sila ng gobyerno. So meaning, sino ang pwedeng magmanipulate sa kanila? Di syempre, taong gobyerno rin mga kababayan. Diba? Kung iisipin lang natin, di ba? Kasi sinasabi, huwag kayong magpa-manipulate, don't be manipulated. Ang tanong, sino ang may kakayahan para mag-manipulate po sa kanila? Di ba? Is it Duterte na nandoon po sa dahig? Di ba? Or this government, mga karibin natin? Aray ko po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto pa. Ito naman pong si Secretary Vince Dizon mga kababayan. Sabi niya po, hindi sapat ang may makulong. Kailangang maayos ang mga sirang flood control bago ang tag-ulan. Nako, magtatag-ulan na po mga kababayan. Hanggang ngayon wala pa rin nakukulong na big fish. Nako, Secretary Vince Dizon, ipakulong nyo muna itong mga hinayupak ng mga big fish na ito. Bago nyo sabihin ayusin na yung mga flood control. Kasi pag, for example, walang nakulong, di ba? Wala pang nakukulong na big fish. Ngayon, itong mga gagawa ulit ng mga sirang flood control, sasabihin nila, hindi pala nakukulong yung nangungurakot sa flood control, Okay, mangurakot din tayo, hindi naman tayo makukulong. Diba? Yung mga big fish, okay? Sasabihin lang nila, okay, sige, mangurakot pa tayo. Wala namang, hindi naman tayo nakukulong Yung mga dilis lang naman ang nakukulong. Okay,
O sige, tuloy-tuloy ang ligaya. Yun ba ang gusto mong sabihin? Ha? Kasi sabi niya, dapat ayusin na yung mga flood control kahit wala pang, kahit hindi daw sapat ang makulong lang. Eh, wala pa nga kayong napapakulong na big fish eh. Diba? Malayang malaya. Oh. Diba mga kababayan, sabi po naman ng iba, no? Itong flood control ay hindi daw hindi rason para i-impeach ang Pangulo, no? Hindi raw rason ang program funds, no? Yung PhilHealth, ang pulburon, lahat-lahat na lang po ng pinasasangkutan nila. Hindi rason para sa impeachment. Pero ito, no? Na-corner po ni Ivan Marina mga kaubayan si President Bongbong Marcos Jr., no? Pakinggan po natin ito mga karibin natin. Nako, eto. Mr. President, this is on the ongoing investigations on corruption. How do you respond to assertions that these investigations will eventually lead to your doorstep? Because number one, you sign the budget, you have direct supervision over those you appointed who may be involved, and of course, you hold sway over your political allies. So yun mga kabayan, you signed the budget, no? At siya daw ang nag-appoint doon sa mga secretaries na yon na na-involved. Both houses of Congress whose names are now being floated, led of course by the former Speaker and your cousin, Martin Romualdez. I'm confident because I know what we did or did not do. So, but if we investigate everybody, we will follow the evidence. And wherever that leads is Sabi niya, we investigate everybody. Pero nang pinangalanan sila ni Saldico, di ba? Everybody yun eh. Oh, bakit mas mataas pa ba sila sa everybody? Sabagay, sila ang ay nako. not something that we try to direct or influence. That's why we have the ICI. They are an independent commission. Nakapagtataka lang bakit biglang ayaw ko mag-imbestiga. May prof na sinabi yun, not an investigator, you're just a legal advisor. So, nandyan po ang ICI para mag-imbestiga. Kaya ayaw nga pa-imbestigahin yung ICI, si Mayor Magalong. So, halatang-halata mga kaubayan, no? And this is ground for impeachment, no? Sabi po ng mga expert, mga karibin natin, kasi siya po, sabi nga ni Ivan Marina, you signed the budget. Tapos, ikaw pa yung naglagay sa mga pwesto ng mga sekretaris na ito na gumagawa ng kalokohan, no? So, ang tawag po dyan ay yung ginawa nila kay former President Duterte. Command responsibility. Diba? Command responsibility mo yan at accountability. Mga kaubayan ang pinag-uusapan po dito. Ito ang totoong accountability. Hindi yung 125 million na confidential fund. Which is explained, no? By COA already. No? Ito ang accountability. Dapat kayong managot dito. O yan mga kaubayan Ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito. Kung saan, eto mga karibin natin, no? Eto, sabi po dito, Korte Suprema nagbigay ng guidelines sa laban sa impeachment kay BP Sara. Aba, ano kayang guidelines ito? Eto, panoorin po natin mga kaubayan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dr. Rob Rances. So yan, si General Macanas ng The General's Viewpoint mga kaubayan. Pasok. Sabi niya, if resistance to a Sara impeachment persists, is a D. Does Pono switch the next tactical play? Is Puno prepared to take the political hit? Na-rattle na sila. So, ito, haka-haka lang ito Nasasagap ng ibang political analyst na may mga umaayaw ng kongresista sa impeachment ni BP Sara. Paliwanag ni Ronald Llamas, political analyst ng mga Dilawan, mas mahirap daw na isulong ang impeachment ni BP Sara sa ngayon. Kumpara nung last year, napakadali.
Dahil isang araw lang, February 5, inipon ang mga kongresista sa isang polbaw. Ano yun? After one day, perma na sila ng 215. Akyat kaagad sa Senado ang impeachment complaint. Ganon kabilis last year. Ngayon, paliwanag ni Ronald Llamas, ang Supreme Court nagbigay ng guidelines. Itong guidelines na ito is compulsory. They must adhere to these guidelines. Example, hindi na pwede ngayon na pag nakapirma ang 1/3, I think 1/3 yung kailangan perma eh. Yakyat ka agad ang impeachment, hindi. Ang direktiba ng Korte Suprema, dapat ang akusado, example si BP Sara, haharap doon sa mga kongresista para magkaroon ng due process. Mayroong pagkakataon ang akusado si BP Sara na marinig yung complaint against sa kanya at siya naman sasagutin niya bago magdesisyon ang mga kongresista kung iakyat ba nila yung complaint o hindi. Required ngayon ang bawat kongresista na basahin ang articles of impeachment. Kasi yung nangyari last year, walang basa-basa, perma kaagad. Basta, yung pagbubulgar ni then Congressman Marcoleta, marami siyang kaibigan na nagsabi na hindi talaga nila nabasa yung articles of impeachment, diretso perma lang. So ngayon, hindi na pwede yun. Napakahigpit na ngayon ang guidelines ng Supreme Court, which is very good. Pasalamat tayo sa Supreme Court. Sobrang baba na ngayon ang ratings ng Pangulong Marcos Jr. Negative na ngayon. Oo nga, eto lang nakakahiya naman sa House of Representatives, no? Kung hindi nila papayagan yung impeachment ni PBBM, no? Na negative na yung trust rating, tapos yung aasikasuhin lang nila yung impeachment ni Vice President Sara Duterte na wala nga sa kalahati, no? Yung trust rating ni President Bongbong Marcos Jr., no? Isipin po natin public office is a public trust, di ba? Nako. At saka si Romualdez wala na. Madaling makahikayat magpirma. Ngayon, iba ang style ng Bujidi. Kaya noon pa, merong usap-usapan na baka daw magkaroon ng kudita sa Kamara. So ito, opinion lang ito, observation ni Doc Rob Renses, is the uno switch the next tactical play. Magkakaroon ba ng kudita sa Kamara at aalisin si D, ipapalit si Puno? Medyo lumabas na yung ganyang speculation nung una. Ngayon, lumalabas ulit. So, bantayan natin ang kaganapan sa Kamara. Exciting, sabi nga ni Congressman Erce, by February 6, 2026, dahil hindi lang impeachment ni BP Sara ang may sasampa, kundi pati na rin impeachment laban sa Pangulong Marcos Jr. First time in history. Yung mga aliado ng Pangulo, kanya-kanya ng depensa. biglang
na nakaisip sila, due process, due process. Sundin ninyo, sila. Sinunod ba nila ang due process last year? Hindi. Kaya nga, binasura ng Supreme Court, dineclare ng Supreme Court unconstitutional yung impeachment nila kay VP Sara dahil hindi nila sinunod yung due process. Ngayon na ang Pangulo ang sasampahan, sila nang nagpaparemind, mag-due process kayo, due process. Ang impeachment is not a political tool. Do not weaponize it. It's a secret. Sila yung nauna. Ngayon, sila ngayon ang natataranta. Anti-Claire, ganon din. Kanya, yung basihan ninyo, hindi yung haka-haka lang. Hindi nga nagnakaw ng pera, pinabayaan naman niya ang budget na mabalahura. 3 years in a row. Yan ang sabi ni Congressman Erese. Walang imik ang Pangulo. Ang kanyang president's budget, pinabayaan lang yan ni Lustay. Tinadtad, chinap-chap ng mga kongresista for. So yan mga karabin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Pakicomment na lang po sa baba. Yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.